Kamusta pong muli mga katambay? Nandito na naman po, magkukomento na naman po sa inyo si Katambay Manong po dito po sa ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod mga katambay. Ito po, komentuhan po natin itong nakaraang balita po mga katambay. Komentuhan na rin po natin. Ito pong nabubuhay muli mga katambay. Yung mga sinasabi nga po natin ng mga nakaraang eleksyon, halos dalawang eleksyon na po. 2016, di po ba? At 2022, mga diretso inidoro po ang mga kandidatong ito. Pero ngayon, mula po nung pumasok po ang bagong Pilipinas, mga katambay, ay nagbabalik pong muli at talagang nagiging mabango rin po ito. At meron din po dito isang senadora na nakulong pero naging malaya na po at muli pong babalik at tatakbong muli senadora, mga katambay. Ito daw po yung napakahilig daw po di umano nito sa saba, mga katambay, sa saba. At nung panahon niya raw po, di umano mga katambay, talamak po ang droga, lalo po sa kulungan. Noong mga panahon na siya ay DOJ Secretary po. Ang sinasabi po di umano ng ating mga kababayan. At napatunayan din daw po ito mga katambay sa panahon ni dating Pangulong Duterte na talagang talamak, laganap, ang droga, korupsyon at krimen sa nung mga panahon daw po nila. Ngayon po, pakinggan po natin ang nagbabalik po na talagang sa tingin po nila sa kanilang partido ay talagang susuportahan ng taong bayan, mga katambay. Itong grupo ng Liberal Party, mga katambay. Nilinaw daw po nila na walang planong makipag-alyansa sa administrasyon po ni Pangulong Marcos, mga katambay. Una-una, mahirap pong makisani puwersa po dahil napakalaki rin po ng issue ng bagong Pilipinas, lalo po sa kanyang pagkatao dahil ito po sinasangkot at talagang meron pong nagpapatotoo sa pangalan po ni Cathy Binag na ito daw po ay drug user at yung mga korupsyon sa bagong Pilipinas, lalong-lalo po sa institusyon po ng Kamara at Senado, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang liberal. Kasado na ang muling pagtakbo ni dating Senator Laila De Lima bilang kinatawan ng Mamamayang Liberal Party List sa susunod na eleksyon. Ang dating magtandem naman na sina dating Vice President Leni Robredo at Kiko Pangilinan tatakbo rin bilang mayor at senator. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Muling sasabak sa halalan si dating Senador Laila De Lima bilang lead nominee ng Mamamayang Liberal Party List para sa 2025 midterm elections. Kasamang tatakbo ni De Lima sa Kamara bilang co-nominee ng Mamamayang Liberal Party List sina dating Congressman Teddy Bagilat at Erin Tanyada. Sa kanyang post, sinabi ni De Lima na wala na raw atrasan at tuloy-tuloy na ang laban nila. Kapag nanalo kasama sa isusulong ng Mamamayang Liberal Party List ang karapatan ng mga kababaihan, kabataan, magsasaka at manggagawa. Naku. Bukod kina De Lima, formal na rin inanunsyo ng Liberal Party ang muling pagtakbo sa Senado ni dating Senador Kiko Pangilinan. Habang ang running mate niya noong 2022 na si dating Vice President Leni Robredo, buo na raw ang loob na tumakbo bilang alkalde ng Naga City. I think it is well known that she wanted to continue the legacy of Secretary Jessie sa Naga, no? And build on that. For us, it's a good choice para yung good governance ay patuloy na tumatakbo dito sa syudad ng Naga. Aminado ang Liberal Party na humina ang puwersa ng partido nila nitong mga nagdaang taon. Sa darating na halalan, magpapalakas daw ulit sila, pero hindi raw sila kailanman makikipag-alyansa sa Administrasyong Marcos. Hindi kami pumapanig sa BBM administration for the sake of being politically allied with them, because we are not politically allied with them, because there are still issues that we hold them to account. Ayon naman kay Tanyada, bagamat hindi magkaalyado ang liberal at si Pangulong Marcos, suportado raw ng partido ang posisyon ng Pangulo pagdating sa mga usapin sa Pogo at West Philippine Sea. Ihamak na mas maganda yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaysa kay Pangulong Duterte. So, depende sa issue. Kasabay naman ang anunsyo ng Liberal Party, pinangalanan din si Senador Bong Revilla bilang opisyal na senatorial candidate ng Lakas CMD sa kanilang National Convention sa Malacanang. Kasama sa nag-anunsyo nito ang Lakas CMD President na si House Speaker Martin Romualdez. Nakipagsanib puwersa na rin ang Lakas CMD sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos para sa mga susuportahan nilang kandidato sa susunod na eleksyon.
Layo nitong ipagpatuloy ang mga nasimulang programa ni Pangulong Marcos. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel. Yan po mga tambay. Sino po maniniwala na yung wala kang alyansa sa Pangulong Marcos sa Senadora Laila de Lima? Dating senadora po ito at nakulong po dahil po sangkot o nasangkot po sa illegal na droga. Lalo po nung panahon po siya DOJ Secretary na naging matugong at matunog po ang sinasabi pong talamak na gawa ng droga sa kulungan po sa Muntinlupa. At meron pong nagpatotoo, pati po ang kanyang driver at kasama na rin po ang bodyguard mga katambay. Kaya nga po meron pong bansag na Saba at yung sinasabing Junel, may mga ganyan po, di ba? Yung sa kanyang bodyguard na pati daw po ang driver at bodyguard ay nagiging nagkakaroon po ng ugnayan ang dating senadora mga katambay. Dahil nga sinasabi nga rin po na siya po ay tao lang at may kahinaan po pagdating sa pag-ibig mga katambay. Yun po ang kanyang mga tinuran di umano, di ba? At dito po, yung sinasabi naman daw po niya na hindi po siya aalyansa sa Pangulong Marcos. Hindi ka nga aalyansa pero nakaalyansa ka naman doon sa pinsan dahil ikaw pupwesto. Pupwesto ka po bilang party list mga katambay. Party list sa Kongreso mga katambay ang De Lima at kasama po ang kanyang grupo si Tanyada. At magbabalik po ito sa Kongreso, hindi sa Senado bilang party list. At alam naman po natin ang Kongreso, ang institusyon po ng Kamara o ang Kongreso o ang Senado ay talagang institusyon po yan ng napakalaki daw po di umanong korupsyon. Napakalaki po ng korupsyon na gaganap po dyan sa dalawang institusyon na yan. Kaya siguro di kaya. Kaya gustong pumasok ng Laila de Lima sa Kamara, sa Kongreso dahil mas madali po yata para sa kanya manalo ang maging party list dahil alam naman po natin sa party list para maging nominee ka dyan, napakaliit na porsyento lang ang kailangan mong bilang. Hindi katulad sa Senado, kailangan mong milyon. Hindi bababa sa 15 milyon. Pataas yata mga katambay. Kailangan mo para makapasok ka sa 12 seat mga katambay. Di ba sa Senado? Kaya alam po ng Laila de Lima na hindi na po siya talagang tatangkilikin ng Pilipino lalo pagka sa senador. Dahil nga ilang beses na po itong nalublob o naiplas sa inidoro. Di ba mga tama itong grupo na itong liberal dahil nakita po ng mga Pilipino kung paano po magpatakbo ng gobyerno ang liberal. Di ba? Kaya nga po halos wala pong nanalo sa kanila. Limitado lang, mabibilang mo lang. Di ba? Ang nakapasok po sa Liberal Party. Kaya nga po merong 8 diretso. Di ba? Inidoro. At yung sinasabi po na sanib puwersa at pati ang speaker ay talagang naipagsanib puwersa na po sa partido ng Pangulo. Okay lang po yun dahil alam na naman po ng mga Pilipino yun na talagang magkakasama naman po. Ngayon, kayo, lahat, di ba? Talagang isang grupo po kasi ngayon. Ang sinasabi nga po ng ating mga kababayan at komento na inyong lingkod na talaga sila po ay magkakaisa na. Kasama na po di umano dyan ang puwersa ng mainstream media na nagpapabango po sa kanila yata, sa kanilang grupo, di ba? Lalo sa Bagong Pilipinas at alyansa na ng speaker at kasama po ang alyansa ng speaker ang grupo ng liberal yata dito sa nila De Lima. At syempre, nahandyan pang puwersa ng mga politiko na talagang yung institusyon po ng Kamara at ng Senado, majority po yata napapasunod ng mga liderato ng Bagong Pilipinas at lalo ng speaker sa Kamara. At nakikita rin naman po natin pagdating sa Senado, karamihan po dyan, parang di kaya dahil hirap na rin po sila magsalita lalo sa issue na nangyayari sa ating bansa. Hirap na hirap po sila mag-imbestiga pagka ang gobyerno ng Bagong Pilipinas ay may korupsyon. Nada! Di po ba mga tamay? Kaya ano po asahan natin? Kaya po dito, matatalino na po ang mga Pilipino ngayon. Matatalino na. Kahit magbago ka pa ng posisyon sa Kongreso, talagang mga Pilipino, mga Pilipino ang boboto. Kahit sa party list ka pa pumunta, Senadora Laila de Lima, kung hindi lang din magkakaroon ng anomalya sa COMELEC. COMELEC lang naman po ang magiging problema Dahil nga meron di umuugong-ugong, di umano na medyo magkakaproblema po sa COMELEC. Sa darating na halalan daw, baka daw po magkaroon ng hocus-pocus.
Kamukha na nangyari yata sa Amerika, meron ding hocus-pocus daw nung nakaraan. At sa atin din, umuugong na may hocus-pocus din daw po ang nangyaring botohan natin. Umuugong po yan, di ba ba? Na according na rin po kay Atty. Glenn Chong na talagang may dayaan daw po nung nakaraan. Di lalo pa ngayon. Lalo pa ngayon sa darating na eleksyon sa susunod na taon na talagang napakarami na pong pera ng mga politiko yata ngayon, di umano. Dahil yung dalawang institusyon lang ng Kamara at Senado, isang damukal na salapi daw po ang mga sinasabing extraordinary niyan. Ayon na rin mismo yan sa ating Vice President Sara Duterte sa kanyang natuklasan na extraordinary na tinatanim nila, na nilalagay nilang extra na bilyong-bilyong piso bawat sangay ng gobyerno. Yun, naumpisahan na nga yan, di ba? Nalaman ng ating Vice President nung siya maging sekretary ng DepEd, di ba? Ilang bilyon ang pasobra na wala naman sa kanyang proposed budget, di ba? Talagang ganun eh. Kaya nga sabi nga ni dating Pangulong Duterte, yung dalawang institusyon na yan, yan pinakabulok at pinaka-rotten, di ba? Pinaka-worst na institusyon yung dalawang sangay ng gobyerno. Tapos, diyan pupunta ang mga buhaya, ang mga crocs, ang mga lakos, diyan magpupuntahan sa Kamara at sa Senado. Dahil nga, nandyan daw po ang isang damukal na pera ng taxpayer, mga katambay. Yan according po kay dating Pangulong Duterte yan at kay Vice President Sara Duterte. Dahil sila yung nakatuklas at nakakaalam ng ginagawa po ng mga crocs, ang sinasabi po, mga buhaya at mga lakos ayon po sa ating Vice President. Kaya nga po, nagkaroon na po ng talagang political o pamumulitika na po ang ating bansa. Dahil yan na po ang tinatrabaho din ng mga yan, ng dalawang institusyon na yan, na yung sinasabing demolition job dahil sa mga natuklasan din ng Vice President at ni dating Pangulong Duterte na kailangan ding hindi na sila makabalik sa pwesto. Pagtutulong-tulungan po yan, mga katambay. Ngayon, nagbabalik pa. Kung sakali man yan makabalik, ang Laila de Lima, sa tingin nyo, hindi magiging kasama nila yan ng tambaluslos, di umano? Hindi magiging kasama yan para maging another, kakampi, lalo sa pagpapabagsak ng mga Duterte. Ang dilima, mga katamay, di ba? Malabo sa sabaw ng posisyon na hindi po ito mamumulitika at hindi magagamit ito sa demolition job kung ito ay mahalal bilang party list, mga katambay. Kung yung mga makabayang black nga, di ba? Na nagproblema ng bayan pero nahandyan pa rin, hindi mawala-wala. Tatatlo na lang po yan, mga katambay. Kaya kung hindi man ma-abolish itong dalawang institusyon na ito, maging matalino na po ang taong bayan sa pagpili ng mga politiko. Dahil nakita natin itong mga nagsisilbi ngayon sa ating bayan, kitang-kita na po natin ngayon. At alam na po natin dahil sa binunyag po ng Vice President at ni dating Pangulong Duterte, pagdating sa paghawak ng pera, itong dalawang institusyon na ito, mahirap na raw po itong pagkatiwalaan di umano, lalo sa pera, mga katambay. Tapos yung mga dating politiko na naman na magbabalikan, sila na naman. Yung mga nagkamal, di umano, nagkamal noong mga panahon nila, sobra-sobrang pagkakamal. Di ba? Ngayon, sila na naman ang makikita mo na nagpapabango sa mga Pilipino. Maging smart na po tayo, mga katambay. Smart, matalino na po tayo, mga katambay. Dahil pera natin yung naibubulsa yata nila na sobra-sobra. At nagkakaroon pa sila ng investment, itong mga politiko na to, nakapag-i-invest pa, nakakabili pa ng sobra-sobrang ari-arian sa ibang bansa. Sobra-sobra na ari-arian sa Pilipinas, nakakapag-invest pa sa ibang bansa, sa labas ng bansa, mga katambay. Ganyang karami ang pera na, binubulsa yata nila di umano, mga katambay, na galing sa taxpayer. May katotohanan naman dahil mismo nga mahalal ng bayan din na nagsasabi, isang Vice President, isang dating presidente, na hinahamon nga yung grupo na yan na open the book. Pero walang pumalag kahit isa. Ang ginawa, pamumulitika, mga katambay. Kaya, dito po sa gagawin po ni Laila de Lima, dating senadora, na papasok sa party list, Pilipino. Hindi nakakalimot yan, mga Pilipino. Hindi nakakalimot yan kung ano ang ginawang trabaho ng Vice President, ng dating senadora Laila de Lima.
kasama ang Kiko Pangilinan. At syempre po, nagbabalik din ang Bong Revilla, mga katambay. Nakagrupo na rin po ng Tambaluslos. Di umano, mga katambay. Yan at yan pa rin mga pagmumukha na yan ang naglingkod ng napakatagal sa ating bansa. At babalik na naman ano ang mga nagawa nito. Maliban doon sa maghirap ang bansang Pilipinas, lalo ang Pilipino na ngayon ang nagsasakripisyo lalo sa problema ng bayan, kahirapan, kakulangan ng trabaho at nagmamahalang gastusin ng mga Pilipino sa kakarampot na kita na ibinibigay sa mga manggagawa, di ba? Samantalang mga politiko, isang damuka lang perang nahawakan, pero yung nagpapasweldo sa kanila, mahihirap. Majority mahirap ang nagpapasweldo sa mga politiko. Sila lang ang nagkakamal ng limpak-limpak na salapi. Samantalang yung mga taxpayer na naghihirap, nananatiling mahirap sa laylayan, mga katambay. Ganun talaga ang mundo eh. Ganun kasi ngayon. At matagal na panahon na ganyan na ang sistema ng politika sa ating bansa. Kaya sana dumating ang panahon, dumating ang araw, mabago pa ito. Loobin sana mabago na isang agila ng Mindanao kung papalarin. Kasi nakita niya na ang kabulukan ng sistema lalo sa paghawak ng pera. Itong dalawang institusyon na ito, number 1. Tapos magbabalikan na naman sila. Magbabalikan na naman. Liberal, sila na naman, mga katambay. Mahirap talagang iwasan yan eh. Napakahirap mong iwasan yung pera na nahandyan na ang pera. Kaya magbabalikan, lalo na yung sinasabing naranasan na nila na makahawak ng malalaking budget, pondo na nanggagaling sa tao, sa taxpayer. Naranasan na po nila yan. Kaya yan parang addicted ka na. Nagiging addicted ka na sa kayamanan, sa pera. Di umano, mga katambay. Di po ba? Kaya good luck na lang po. Kaya mga katambay, mga kababayan, suriin natin yung mga politiko, lalo ito mga nagbabalik na naglingkod na po ito sa ating bayan, katulad po ni Senadora De Lima at ng grupo nito at si Revilla at marami pa na naglingkod sa ating bayan na nananatili ang ating bansa na lugmok at talagang naghihirap ang mga Pilipino, naghihikahos, karamihan hindi na kumakain ng 3 beses sa isang araw. Pero sila pa rin ang maglilingkod sa ating bayan. Kahiya-hiya naman tayo nun. Parang nilulubog na natin lalo ang ating mga sarili sa kumunoy sa mga politikong ito. Di po ba, mga tambay? Kaya isip-isip po. Isip-isip ngayon, mga tambay. Dahil nga, pagka nakabalik na naman sila, wala tayong aasahan dyan. Dahil ganyan na sila. Hindi na magbabago yan, mga tambay. Magbago man yan, hanggang halalan lang. Hanggang salita. Di ba? Salita lang. Doon lang magbabago yan. Pero sa gawa, matagal na panahon na tayong wala nakita sa gawa. Ngak. Di ba? Muli po si Katambay Manong, isip-isip po pagdating sa pagpili ng politiko, mga katambay, o politika sa ating bansa. Muli po, nagpapasalamat po inyong lingkod sa nagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok, at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, at maraming salamat din po sa mga tumatangkilik. At syempre po, naagusto po ng ating maliit na channel. Maraming salamat po, mga tambay. Sa muli po, paalam, bye-bye, ingatan nawa.